Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 22 hanggang 28. So, Merry Christmas para sa linggong ito para po sa inyong lahat. So, ano po naghihintay sa inyo? Let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit. Bigay natin kay Sagittarius ang kanilang mga mensaheng dapat nilang malaman this week. Okay, in your core energy, meron po kayong the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus, the King of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the King of Wands. Wow, King of Swords and King of Wands together in your reading. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of what's affecting your current energy, the Queen of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have, wow, the World card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Cups. In the area of your fortune, wow, the Four of Cups. Meron kang 4-4 here. Yan ang angel number of protection. So this week, you and your loved ones are protected. Everybody's okay. So don't worry. Napaka-protektado nyo po. Kayo ay may gabay. May basbas, kumbaga. In the area of your divine messages, the Three of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Sagittarius sa mga hindi nyo po pag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Sagittarius dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga likes. Malaking bagay po yan. And also yung pagko-comment nyo sa baba. Malaking bagay din po yan. Salamat po. So, at the background of your reading, you have the Five of Wands. Five of Wands is all about confusion in your mind. Siguro marami kang dapat gawin nitong buong linggong ito, no? Pamilya, gatherings, yung okasyon, beating the deadlines, no? Gusto mong matapos ang lahat bago pa man magkaroon ng vacation break hanggang January. Kaya talagang lahat minamadali mo at saka pinupurnada mo, kumbaga. So, your spirit guides are telling you, baka ma-confuse ka or maglabo-labo ang mga nasa isip mo dahil sa aligaga mode na naramdaman mo ngayon. So, your spirit guides are telling you na kalma lang. Kalma lang. You don't need to rush things. Baka kasi kaka-rush mo, meron ka pang kalimutan ng mga bagay-bagay, baka meron ka makaligtaan ng mga importante. So you need to make sure na okay ka at okay ang lahat sa paligid mo. Narinig ko rin dito, kailangan mong labanan yung over-fatigue, no? Saka overstimulation, parang ganyan. And sometimes, may mga issue daw sa paligid na kailangan mo i-let go. Mga issue sa kapatid, issue sa anak, issue sa kumpanya, issue sa trabaho. You need to let them go. Huwag mo na masyadong i-big deal yung mga bagay para hindi masira ang mood mo, hindi masira ang araw mo. Relax ka lang. Okay? Nakita ko rin dito na mas maging maunawain ka daw this week. Okay? Ang card of the week mo, you have confidence. Believe in your worth and abilities. So, matuto ka daw manalig sa iyong kakayanan. Kung mayroong mga taong nang mamaliit sa iyo, hayaan mo sila. Huwag mo i-big deal. Ang importante, believe ka sa sarili mo, kayang-kaya mo yan. Okay? At the center, meron po kayong the Four of Swords. So, this week, Sagittarius, ito yung linggo ng pahinga mo. Okay? You need to find time to recharge, to have a vacation. Ibalik mo yung sigla ng katawan mo na medyo napagod at naupos itong buong taon, no? Kaya sulitin mo ang pagkakataon this week to bond with your family. Kung malayo ka man po sa pamilya at baka wala kang pahinga ngayon, ano? Pero malaking paalala sa iyo ng iyong spirit guides na pagtuunan ng pansin ang pahinga, self-care time itong linggong ito. Para naman maramdaman mo yung esensya ng okasyon. Kahit na nasa iba't ibang panig po kayo ng mundo, kung ang inyong ginagalawan ngayon ay hindi nag-celebrate ng Christmas break, sabi dito, you need to find time to give yourself that break para makapag-recharge ka at makalaban ka pa sa mga bagay na dapat mong labanan. Pero kung may mga bagay daw sa buhay mo na hindi worth it ng laban, i-let go mo, ipahinga mo. Okay? Clarify natin siya.
So mga Sagittarius, since ito po ay Christmas season reading, ano po yung mga Christmas wish mo? Ilapag mo na yan sa baba at tingnan natin kung alin dyan ang mga matutupad at alin dyan ang mga talagang mapapasa kamay mo this week. Feel free po to write it down. Four of Swords being clarified by the Queen of Swords. Yes, sabi dito, may mga pangarap ka for the future. May mga gusto kang maabot. Pero sometimes you need to relax. Sagittarius, ano? Minsan gusto mo lahat planchado, lahat okay na, gusto mo sigurado, gusto mo agad meron ka ng mapanghahawakan, ayaw mo na ng laro-laro, ayaw mo ng paligoy-ligoy, you want the truth and nothing but the truth, agad-agad. Pero dito sabi ng yung spirit guides, pwede bang pahinga muna tayo? Time first muna. Time first muna tayo this week. Bigyan mo naman ng time ang sarili mo na wag mo nang isipin masyado yung malalaking bagay and just rest and just have fun. Okay? Yun ang kailangan mong gawin ngayong linggong ito. Napakaganda for you. In the area of what you need to focus, meron po kayong the King of Swords. Si King of Swords, sinasabi ng yung spirit guides, panahon to, Sagittarius, to be smart enough. Smart enough para malagpasan mo kung ano man yung mga balakid na kinakaharap mo. Smart enough to say kung ano yung mga dapat mong sabihin without complicating things, no? Halimbawa, may mga issue sa trabaho, issue sa kaibigan, pwede mo naman daw kausapin nang hindi lalala yung issue o hindi lalaki yung nangyayari. Parang ganyan. So, kailangan natin this week maging strategic, maging action-oriented, talagang kung ano yung kailangan ayusin, aayusin natin. Kung ano yung kailangan gawin at kailangan ihanda, ihanda natin. Pero, samahan mo yan ng resting energy. Ano ibig sabihin nun? Kung may mga bagay daw sa buhay mo this week na wala na sa kamay mo, hindi mo kayang ayusin, hindi mo kayang i-manage, let it go. Let go mo. Huwag mong pilitin, huwag mong puwersahin. Dapat you need to understand na kung ano lang yung kaya ko ha. Pero yung iba, sorry, sa iba mo na ibigay yan, hindi ko kailangan ubusin ang oras ko kakaayos sa isang bagay na uupusin lang ako. Okay? So, King of Swords, clarify natin. So, kamusta po kayo ngayong Pasko, Sagittarius? Saan po kayo magpapasko this time? Sa family nyo po ba? Uuwi ba kayo ng probinsya? Or diyan kayo sa abroad? Kamusta po ang inyong plano sa Pasko? King of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Page of Pentacles all about prioritizing kung ano yung mga bagay na dapat unahin. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung meron kang mga hindi naiintindihan or parang mga bagay na parang kailangan ipagpaliban, go push. Pero ngayon, sabi dito, pero ka mga bagay na dapat unahin. I don't know why. Maybe dapat mo daw unahin ang nanay mo. Unahin mo daw yung nakabinbin na dapat tawagan na, mga ganyan. That's what I'm hearing. And you need to make sure na talagang kung ano man yung uunahin mo ngayon at ipaprioritize mo ay planchado para daw makapag-rest ka talaga ng maayos. Kasi kung may mga bagay kang nakabinbin tapos hindi ka naman pala sure na darating siya sa gantong oras, sa gantong deadline, sa gantong napag-usapan, baka magka-problema pa, no? So, kailangan planchahin daw. Tingnan mabuti. I don't know, narinig ko, double check mo. I-double check mo daw, Sagittarius, to make sure na okay lahat. Okay? So, don't mince words. Kumbaga, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Sabihin mo agad kung ano yung kailangan. But at the same time, be gentle, okay? Learn to talk properly without, heated argument. Siyempre, fire sign ka, no? So, ramdam ko yung mga silakbo ng damdamin. Pero dito, sabi, kung ano lang yung mahalaga, yun lang pag-effortan mo. At kung ano yung mga bagay na talagang dapat pag-cultivatean ng oras kumpara sa ibang bagay. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the King of Wands. King of Wands dito, tinatawag ka talaga spirit ng iyong spirit guides na maging leader. King of Swords, King of Wands na kailangan talaga ikaw ay punong abala. Ikaw ay on the zone. Hindi ikaw yung huling taong makakaalam. Kailangan talaga ikaw yung unang makakaalam para alam mo yung gagawin. Alam mo yung ibibigay. Alam mo yung solusyon, kumbaga. Para makakilos ka pa. Parang ganon. So this week, be the leader of your life para talaga totally makapag-relax ka sa mga bagay na planchado na, kumbaga, no? Here, sabi ng yung spirit guides, dapat daw, you know what you want and you're going after it.
Kasi kung hindi mo pa alam yung mga plano mo, yung mga idea mo, baka hindi ka makalaban. Baka, alam mo yun, parang litong-lito, gulong-gulo. Parang something in your heart tells you na kung hindi mo ilalaban yung plano mo today, anong panghahawakan mo? Makikinig ka na lang ba sa iba? Susunod ka na lang ba sa agos ang daloy nila? Or you need to be brave enough para i-execute yung mga planong gusto mong ilaan? Alam ko marami mga tao sa paligid mo ang medyo hindi gusto yung gagawin mo or iba ang idea nila. Sabi ng yung spirit guides, anong gagawin natin? Papatiklop pa tayo sa kanila or ilalaban natin yung ating mga gusto? Pero at the same time, we have to be gentle and we have to be, you know, maunawain din at the same time. Para lahat-lahat, bawat isa sa inyo, win-win solution. Kumbaga, pare-pareho kayong okay. So you need to fight for what's yours, but at the same time, wag mo nang palalain ang sitwasyon. Kailangan kalmado lang, okay? I-clarify natin siya. King of Wands being clarified by the Two of Pentacles. Yes, you need to decide. Kailangan mo daw timbangin kung ano yung mga karapat-dapat na hakbang this week. Makakabuti ba to sa pamilya pag pinilit ko? Pag ba ako umurong dito, ano ba magiging lagay ko? Ano ba magiging epekto nun sa akin, sa amin? So may mga bagay kang naiisip na hindi mo alam kung dapat ko bang hakbangan o hindi. At siguro dahil sa mga taong ito, sa kaguluhan sa paligid, kaya nahihirapan kang mag-decide. But here, pinapayuhan ka Sagittarius ng yung spirit guides na timbangin mo muna, ha? Try to, I don't know why. Sabi ng yung spirit guides, magtanong-tanong ka daw muna so that malaman mo kung ano yung mga possible outcome na pwede mong gawin, mga possible choices na pwede mong pamilian para magkaroon ka ng matibay at matatag na choice. But nevertheless, huwag mo daw to iwasan. Kung ano man yung gumugulo sa isip mo ha, at balak mong gawin this week, huwag mong iwasan yung topic. Harapin mo siya para matimbang mo kung ano yung proper way. Okay? In the area of what's affecting your current energy, the Queen of Wands. Sabi dito, bakit ka daw nag-aalala? Yun ang narinig ko, Sagittarius. Bakit ka daw nag-aalala? Bakit mo daw iniisip yung judgment ng iba? Bakit mo daw iniisip na huhusgahan ka at parang nanliliit ka sa sarili mo? There are moments this week na para bagang you feel like kailangan ko magpakitang gilas, kailangan kong husayan, kailangan kong gandahan yung handa ko, kailangan kong ayusin yung mga damit namin, kailangan kong I don't know, nakita ko yung parang bakit kailangan mo ng approval ng iba? Bakit kailangan mo mag-people please? Parang ganyan. So, dito sabi, yakapin mo yung sarili mo. Yakapin mo yung kung sino ka talaga at kung ano ka. Because in that way, you will feel so good within yourself. At hindi mo na kailangan ng validation ng ibang tao. At kapag nangyari yon, payapa ka, payapa ang isip mo. At mas ipaprioritize mo na lamang yung mga bagay na mas importante. At wala ka ng lugar para sa mga mabababaw, mga taong puro negatibo. Alam mo na kompleto ka na sigurado ka na sa sarili mo Parang ganon. So doon mag-uugat yung totoong kapayapaan at kapanatagan sa'yo. Narinig ko rin dito na everything will be fine. Bakit ka daw na problema? Bakit mo daw iniisip na mauuwi sa pangit? Or bakit mo daw iniisip na walang magagawa o walang solusyon? Meron naman daw. Tumila po ng ating cards. Kunin natin. Yes, the Six of Swords in your clarification. So sabi dito, Sagittarius, sabi ng yung spirit guides na you're gonna move forward. Makakaabante ka lang at makakalagpas ka sa isang problema kapag totally niyakap mo kung sino ka. Pag totally, alam mo yung wala ka ng keber, wala ka ng pakialam sa sasabihin nila. Parang, ano naman, ito yung gusto ko. Ano naman, ito yung natural sa amin. Parang, kapag inalis mo yung judgment ng iba, kapag inalis mo yung panghuhusga nila or yung ipupuna sa'yo, mamumuhay ka talaga na matiwasay, makakalarga ka na at payapa ang damdamin, payapa ang buhay, payapa ang energy. So, yun ang kailangan mo isipin ngayon. Ang sarili mong kaligayahan, sarili mong outcome, sarili mong blessing, doon ka talaga makakaramdam ng totoong pag-andar. At payapa, tahimik, walang gulo, walang drama, walang chismis kapag yung sarili mo lang inisip mo or yung family mo lang and then yung ibang tao na pakailamero, hayaan mo silang magdada-dada dyan. Hayaan mo silang mamuna because si God na bahala sa kanila. Okay? Learn to conserve your energy. May mga taong kapatol-patol pero may mga tao ding hindi. Okay? In your near future, meron po kayong the World card.
The world card's all about you completing something. Meron ka daw matatapos at mabubuo. I don't know why. Siguro matatapos nyo yung papeles na inasikaso o kaya meron kayo activity or project na gahol na this time pero makukompleto nyo rin. Okay? Some of you are traveling. Baka lilipat ka ng ibang bansa, baka uuwi ka, lalarga ka from something or going to somewhere na kinakailangan ka doon. Pero here, sabi dito, handa mo na i-close yung chapter ng mga nangyari in the past. May mga issue, gusot, drama, away. Pero nakita ko dito, handa mo na siyang ilibing. Handa mo na siyang isara. Which is good for you, di ba? Parang pare-pareho na kayo mag-move on kasi meron ka ng bagong gagawin sa life mo. And you are now actually moving on a greater place. Parang hindi ka na ganun ka-heavy pagdating sa mga bagay na nangyari in the past. Kumbaga, kung wala man humingi ng tawad o kung wala mang resolution, binibigay mo sa sarili mo yung resolution. Handa mo na siyang isara para makalarga ka na. Okay? Nakita ko rin po dito, some of you ay merong gagraduate sa pamilya. In the near future pa to, ang tabayanan mo, 21 days, 21 weeks, or 21 months, may gagraduate, may matatapos, may makukumpleto, at lalarga na on a different level sa life. So, congrats po. I-clarify natin siya. The world card's being clarified by the Ace of Cups. Yes, talagang happiness galore to. You're earning something or giving yourself some happiness. Yes, nakita ko talaga may graduation, promotion, getting that job, getting that opportunity. May nakompleto ka eh, kaya sobrang saya mo eh. Some of you are exam related or talagang winning something. So congrats po. If you're gonna win something, ito talaga yung kukompleto sa isang cycle sa buhay mo at papasok ka na sa bagong era ng life mo. Congrats, Sagittarius. Okay? In your challenge, meron po kayong the Knight of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, confront your emotions. Okay? May mga bagay kang pilit nililihim or tinatago pagdating sa mga nararamdaman mo. Kinikimkim mo yan eh. So, kailangan daw ilabas mo yan para hindi makabigat sa'yo. At lalo't higit hindi na tumagal yung issue, away o kaguluhan. Kung ano nararamdaman, sabihin na sa karapat-dapat na tao para once and for all, makatanggal na yan ng bigat sa'yo. Okay? Para hindi mo na madala sa 2026. Okay? Clarify natin siya. You have the Queen of Cups. Yes, your heart. Follow your heart. Sabi nga dito, kung alam mo na kailangan mo ng palayain sa puso mo yung galit na yan o yung kinikimkim mo na yan, baka kailangan talaga sabihin na action na. Huwag mo na daw patagalin pa. Kasi kapag daladala mo yan, naiiba pa yung kwento, baka ma-invalidate ka pa, baka mag-fireback pa sa'yo. So, kung ano yung mga issue na naramdaman, is-blurt out mo na yan. Sabihin mo na para ikaw mismo makagaan sa'yo. Okay? Para makalaya ka na sa bigat na yan. Okay? You also have deception and inner balance. Kailangan mo daw buwagin na yung mga bagay na hindi totoo. Kailangan mong harapin yung mga transparency. Kung ano yung talaga yung totoo, yun ang kailangan mong kunin. Mahirap man o madali, pangit naman o maganda, kung ano yung truth, yun yun. Okay? And inner balance. Para maging balance na daw ang lahat sa'yo. Para maging totoo na ang lahat at maging buo ka na ulit. Okay? Face the truth and the truth will set you truly free. Okay? Yan ang katotohanan dyan. Kaya, wag mo ikulong ang sarili mo sa mga bagay na hindi totoo. Especially, halimbawa sa relasyon. Kung may mga nabubulagan ka tungkol sa ugnayan ninyo, linawin mo na. Para yung mga ina-expect mo talagang maganap. Okay? Para hindi kayo nagsasayang ng oras and also, narinig ko, you deserve the truth. You deserve everything that you need to know. Okay? In your fortune, you have overcoming obstacles. You can overcome anything. Yes, kahit anong laban, away, problema, kayang-kaya mo daw lagpasan. Kaya huwag ka matakot. Be confident and you will arrive in your outcome. I-claim mo to. I will overcome any obstacle. I claim it, I claim it, I claim it. You also have reaching your destination. Your light is shining brightly. So talaga namang papalapit ka na sa katapusan ng pinoproblema mo. Kaya talagang makakapagpahinga ka na. Kaya sabi ko sa inyo, importante, harapin na. Huwag nang tulugan, i-prioritize. Kailangan mo nang mamili or timbangin para alam mo yung mga susunod mong gagawin. So, sabi dito, kapag talaga lumaban ka at talagang marireach mo na yung destination mo, doon mo mararamdaman yung parang, ay, okay,
relax ako today. Parang ganyan. In your fortune, meron po kayong the Four of Cups. Four of Cups, napakagalak dapat nito para sa iyo, Sagittarius, because meron kang makukuha this time. Meron kang hinihiling na God, ibigay mo sa akin please. Ilang beses na ako nag-try, ilang beses na ako nadapa. Sobrang disappointed na po ako, sobrang hirap na ako. Paulit-ulit na lang po, bakit ganito? Ibigay mo yung para sa akin. So this week, asahan mo, you're entering a brand new level in your life. Meron kang makukuha. Hinihintay mo to pero baka hindi mo mapansin kasi busy-busy ka nakatingin dun sa mga nasayang o dun sa mga nawala. Make sure na i-let go mo na yung past para maramdaman mo at makita mo kung ano yung binibigay sa iyo ni God. And then, i-grab mo yan because this is your chance for something new in your life. Okay? Napakaganda nito. Clarify natin. Four of Cups being clarified by the World card. Yes, wow. Sabi na yung spirit guides, you're entering a new way of living. Sa pagdating ng bagong opportunity na to, parang alam mo na yung gagalawan mo in January. That's what I'm hearing. Parang, I don't know why, this is a brand new opportunity na talagang magpapabigay sa'yo ng pagkakataon na talikuran talaga lahat in the past. May completion may pagtatapos Parang, pag nakuha mo to, sabi mo, okay, now I know now what to do. Okay, now. Okay na. Diretso na ako. Hindi na ako matatakot pa sa mga dapat maganap kasi nabuo ko na. Nakasara na, kumbaga. And may hope na ako nakita. Parang ganyan. So, believe in that hope na ibibigay sa'yo. And then, by the time you enter January, kitang-kita ko yung bagong-bagong energy para sa'yo at bagong-bagong gagalawan mo. Kaya, kung ngayon nahihirapan ka, Sagittarius, with a lot of things, asahan mo darating din sa'yo yung bagong blessing or bagong pagkakataon na kukumpleto sa buhay mo at makakalarga ka na moving forward. Okay? Para po sa ibang Sagittarius dyan, totoo po, meron talagang pagbiyahe akong nakita. Itong bagong blessing ay nag-require ng biyahe or moving from different place, different lugar, different setting, bagong galawan ito. Kaya congrats po kung naghahangad ka ngayon ng bagong buhay or gusto mo makalipat to start over again, ito yung chance, parang ganyan. So, congrats po. Meron sa inyo naghihintay ng plane ticket, naghihintay ng confirmation from one job or one place. Ito yung sign sa'yo. Makukuha mo yung messages and yung offer. It will be yours. Congrats po. I-claim mo to, like, claim, so that it will be yours. You also have nothing will come of this situation. Yung mga takot mo, pangamba mo, away, gulo, drama, nako, walang mangyayari dyan, bitawan mo yan. You also have a new start is coming. Yes, talagang new start ito. Pag binigay sa'yo, pinasok mo, talagang bagong mundo na yung gagalawan mo, bagong antas ng buhay, or bagong kumpanya, bagong lugar, bagong galawan, kumbaga. So, a new start is coming. I-claim mo to so that you will enter 2026 with a brand new slate. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Three of Swords. Napakagandang payo. Kung ano man ang mga nakasakit sa'yo, nakadurog ng puso mo this 2025, iwanan mo na yan sa past. Huwag mo nang dalhin pa sa katapusan ng taon at next year. Okay? Learn to detach yourself from something painful na talagang wala ka na magagawa. Tukol man ito sa trabaho, negosyo, pag-ibig, kaibigan, pamilya, kung ano man ang dahilan ng painful experiences mo, Sagittarius, learn to let go. Because hindi to teleserye o YouTube video na pwede mo i-replay at balik-balikan every single day. No. Hindi mo na pwedeng mag-time travel sa past para baguhin pa ang lahat. We need to accept what happened, accept what you did, accept kung ano man ang hindi mo ginawa, and then maging lesson na lang siya and mag-move forward na tayo. Narinig ko dito panahon na para maghilom ka. Okay? You need to really, maghilom sa lahat ng pain, maghilom sa lahat ng mga naganap. Karapatan mong bumawi sa buhay at magsimula muli. Okay? Three of Swords, the Emperor card. Maging matapang ka daw this time to face the truth na iiwanan ko na to, bibitawan ko na to, isasara ko na to. Yes, masakit pa pero kailangan ko nang bumangon at lumakad pa abante. Okay? Yun ang kailangan mong tandaan this time. In order for you to grow,
para makapasok na to, oh. Kasi kung hindi mo iiwanan tong past, paano to makapasok? Tong bagong magandang bagay na iiyak ka sa saya kasi napakaganda ng darating. So, para to'y makarating, dapat ito bitawan. 'Di ba? So, forget na the past and move on. Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have hand, in need of help, assistance, and guidance. Yes, meron daw mga taong tutulong sa'yo this time. So, huwag ka mag-alala. Help is coming. Hindi mo daw to kayang, o hindi mo daw to magagawa mag-isa. Kaya malaking tulong yung mga darating para sa'yo. You also have pig, beware of greed. O mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman. Sa mga taong inuupos ka or inaabuso ka or ginagamit ka lamang. Okay? Another messages you have bouquet, compliments from an admirer. Wow. Meron daw po sa inyo ay merong secret admirer. Sa mga single Sagittarius dyan, baka ito na yung chance mo for dates, no? O kaya to go out and have fun with a special someone. Pero po sa ibang Sagittarius naman dyan, nakita ko dito, merong mga taong hahangaan ka na para bagang they will compliment you this time na para uy Sagittarius alam mo this whole month, this whole year ang galing-galing mo, uy ang husay mo naman, mga ganyan. So tanggapin mo lang yung compliment, makakadagdag yan sa confidence mo. You also have dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Wow, meron daw darating sa yung financial gain, maaring sa mga trabahong nakabinbin na hindi ka pa nababayaran o kaya merong tao in the past na nakilala ka na marunong ka daw manahi o meron kang ginawa before tapos may nakarinig tapos siya bagong client mo, mga ganyan. So, something you did in the past nakatulong because lalaki yung pera mo. Congrats po. So, ang outcome ni Sagittarius for December 22 to 28, the Nine of Pentacles. Wow. It's all about you enjoying your life this time. Heaven on earth ang pakiramdam mo. Binibili mo yung mga bagay na gusto mo, ginagastos mo yung pera mo dahil pinaghirapan mo yan, and unapologetically, unashamed, and walang pagdadalawang isip na binibilhan mo ang sarili mo. Kasi deserve mo yan eh. Ginastos mo yan buong taon eh, di ba? So, itong season na to, deserve mo namang bigyan o rewardan ng sarili mo kasi pinaghirapan mo. Nakita ko rin dito, many of you baka nagbabalak magnegosyo ngayong season na to, no? Marami ka sigurong kliyente, nagbebenta ka ba ng ham o ng prutas o meron kang pakulo ngayong Pasko na alam mong maraming bibili online ng produktong yan. Kaya nakita ko yung paglago ng iyong kaperahan, paglago ng yung income, nako baka mamaya dumalaw si ninong or ninang, bigyan ka ng pera, di ba? So, talagang may pera ako nakita dito na talagang magagamit mo this season to enjoy this life, okay? Nakita ko rin some of you bibili ng bag, bibili ng gadget, bibili ng bagay na gustong gusto mo na kasi sabi mo, pangarap mo yan noon pa eh, pero ngayon yung parang right timing to buy it, okay? The Nine of Pentacles, the Hierophant. Yes, dito sabi ng yung spirit guides, you're blessed. You're blessed with this money. You're blessed with this opportunity. O kung ano man yung mga matatanggap mo this time. Yakapin mo lang, share it with everybody, and also share that joy. Okay? Meron naman po sa inyo na merong inaalaga ang negosyo, trabaho, kaperahan. You need your commitment this time. Alam ko, hectic tong schedule na to. Peak season, napakagulo diba ng mga customer service, traffic, and all. Kaya lalo't higit kailangan ilaan mo yung commitment mo sa pinapalago mo. Negosyo man yan, trabaho, project, because sabi ng yung spirit guides, kapag naka-oo ka na sa isang tao at nakapagbigay ka na ng commitment, you give that commitment without a doubt or without mintis, kumbaga. So, honor your word, honor yung kasunduan para talaga yung kaching-kaching mo ay hindi maapektuhan. Okay? Napakaganda nito for you. So, Sagittarius, thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the confirmation and messages. Ito po ang inyong December 22 to 28. Hopefully po ay nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po ang inyong messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you, Sagittarius. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.